Ang tunay na nahahabag ay may ginagawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Mercy Nipay na CGM Balete. Narito po tayo ngayon sa programa ng 24/7 Wow! Words of Wisdom. Kapag tinignan natin ang ating buhay, mapapansin natin na kung ang Diyos ay hindi mahabagin, tiyak wala ni isa man sa atin ang makakatayo sa kanyang harapan. Ngunit salamat sa Diyos, sa kanyang habag, na kasilalim ng dagat at kasinlawak ng langit. Ang habag ng Diyos ay hindi lamang damdamin. Ito ay pagkilos ng kanyang pag-ibig sa mga hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, kahit makasalanan tayo, patuloy nating nararamdaman ang kanyang pag-ibig dahil siya ay patuloy na mahabagin. Ang salitang habag o mercy ay nangangailangang nangangahulugang pagpapatawad sa kabila ng pagkakasala, pagtulong sa kabila ng kahinaan, at pag-ibig sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat. Ang habag ay pag-ibig na kumikilos. Iyan ang pinagkaiba ng awa sa habag. Dahil maaaring maawa ka sa isang tao, ngunit wala kang ginawang aksyon sa awang ito. Ngunit kung ikaw ay nahahabag, hindi mo mapipigil ang sariling gumawa ng paraan. Ang habag ay hindi nananatiling emosyon, kundi gumagawa upang iligtas, magpatawad at magbigay ng bagong pag-asa. Ang pagiging mahabagin ay isa sa katangian ng ating Diyos na sinasamba. Sinabi sa mga awit 103, talatang 17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal, ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Ang habag ng Diyos ay hindi nauubos. Hindi siya tulad ng tao na napapagod magmahal o magpatawad. Sinabi din naman sa Efeso, Kabanata 2, talatang 4-5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi tayo naligtas dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa kanyang habag at biyaya. Kaya huwag tayong maging palalo dahil sa kaligtasang ating natanggap, dahil iyan ay regalong hindi natin deserve, ngunit ibinigay ng Diyos na nagmamahal sa atin. Marami na tayong natanggap na habag ng Diyos. Kaya bilang tunay na Kristiyano, nawa ay malagay sa ating puso na maibalik ang pasasalamat sa kanyang habag. Nakasulat sa awit Kabanata 107, talatang 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang habag ay magpakailanman. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong nakakaalaala ng awa ng Diyos. Isang paraan ng pagbabalik ng pasasalamat ay ang pagpapakita din ng habag sa ating kapwa. Sa paanong paraan? Una, sa pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Ang bawat isa ay biniyayaan ng higit na pa sa ating kinakailangan. At alam niyo ba kung bakit? Upang makapag-abot din tayo ng tulong sa iba, maging mabuti kang daluyan ng pagpapala at tiyak na ang Diyos ang magpupuno ng iyong sisidlan. Pangalawa, pananalangin sa iba. Napakarami ng dumaang sakuna sa bansang Pilipinas, mga sunog, bagyo, at maging kamakailan lamang ay ang sunod-sunod na lindol. Kinakailangan ng bawat mananampalataya ang masidhing panalangin para sa proteksyon at maialis ang takot sa bawat tao. Pangatlo, mahabag ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Lahat ng mga mahal mo sa buhay ay may tunay ng pagkakakilala sa Diyos. Kung wala pa, ay maaaring ngayon na ang tamang panahon para dito. Kinakailangan mong humakbang at gamitin ang habag
na mayroon sa iyong puso para maligtas sila mula sa walang kamataya hanggang kamatayan. Malawak po ang langit, kaya dapat na nating ipalaganap ang mabuting balitang ating nalaman na may tunay na kaligtasan sa pagtanggap kay Jesus sa ating buhay upang makasama natin ang ating pamilya at mga kaibigan sa lugar na napakaganda. Sinabi po sa Mateo 5:7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila. Kung tunay nating naranasan ang habag ng Diyos, kaya din nating iabot sa ating kapwa. Ang habag ng Diyos ay nararanasan ng mga patuloy na lumalapit sa Kanya. Kapag tayo ay nananatili sa habag ng Diyos, ay nararanasan na magpatuloy sa Kanya. Kapag tayo ay nananalangin sa Kanyang salita, sa pananampalataya, nararanasan natin ang init ng Kanyang araw-araw na awa. Bilang conclusion, ang habag ng Diyos ang dahilan kung bakit may pag-asa tayo. Naisip mo na ba ang mga kasalanan na nagawa mo at ang mga karampatang parusa para sa mga ito? Hindi niya tayo pinatawan ng parusa na nararapat sa atin, kundi ng pagkakataon na magbago at mapatawad. Nakasulat sa awit 86 verse 5, sapagkat ikaw ang Panginoon ay mabuti at handang magpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Kaya bawat umaga, kapag nagigising tayo, alalahanin natin na ang buhay na ating natatamasa ay dahil sa habag ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Manalangin po tayo. Aming Diyos na dakila, sobrang salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na naaming narinig, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung kahabagan mo ay patuloy din naming maisapamuhay at magawa namin sa aming kapwa, Panginoon. Sapagkat ang habag mo, Panginoon, ay wala, Panginoon, makakapantay, Panginoon. Nananatili ang iyong habag, Panginoon, sa mga taong lumalapit at higit sa lahat sa sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli po, ako si Sister Mercy Nipay na nagsasabing ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin. Mapagpalang araw po sa ating lahat.